Isang magandang araw muli sa bawat isa. Purihin ang ating dakilang Diyos. Nabigyan na naman tayo ng pagkakataon upang magkatipon kahit na sa pamamagitan ng di pangkaraniwang kaparaanan na hindi tayo maaaring magkadaupalad ng harap-harapan. Dakila ang Diyos at sa tuwing ating pagbubulayan at pag-aaralan ng kanyang mga salita ay may nakalaang mga biyaya at pagpapala. Kaya nga, ihanda natin ang ating mga puso't kaisipan upang sa ganon, ating talakayin ang isang napakahalagang paksa na ating kailangan, lalo na sa mga kapanahunang kagaya nito. Sa mga nagdaan kasi ay ating pinag-usapan ang mga bagay na nakaugnay sa panghinaharap at sa katapusan ng mga kapanahunan. At pagkatapos ng isang mahaba-habang serye ay nakita natin ang mga importanteng bagay na kailangan nating malaman. Ngunit kaakibat nito ang pagpapalakas ng ating mga loob na tayo ay itataguyod at papatnubay ng ating dakilang Diyos hanggang tayo makarating dun sa ipinangako niya na walang hanggan. Ngunit napakahalagang bagay pa rin na habang ating iniintay ang panahong yon ay makapamuhay tayo ng naaayon sa kanyang kalooban. Noong nagdaan, pinag-usapan natin kung ano ang mga sangkap ng isang pamumuhay habang papalapit na ng papalapit ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ngunit meron pang isang sangkap na napakahalaga na nais kong talakayin sa araw na ito. Maaaring hindi napansin ng marami na ang aklat ng pahayag na siyang naglalaman ng pinaka-detalyadong mga bagay patungkol sa hinaharap at sa pagtatapos ng mga kapanahunan ay merong sinusundang isang napakaliit na aklat o sulat. At hindi kapansin-pansin na maaaring hindi man nakikita kung minsan ng iba o hindi pa nabasa. Ito ay isang aklat na merong isang kabanata lamang. Hindi ko tiyak kung bakit ito nakalagay dito mismo bago ang aklat ng pahayag o Revelation sa kanyang pagkakaayos. Pero merong tuwirang kaugnayan nito sa nilalaman ng aklat ng pahayag. Ang aking tinutukoy ay ang aklat na nakapangalan sa nagsulat nito, ang Jude, o sa Tagalog ay Judas. Ito ay pangalan ng kapatid ng Panginoong Hesukristo. At ito ang ating gagamitin sa araw na ito upang talakayin ang isa pang napakahalagang bagay habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo upang sunduin ang kanyang mga mananampalataya papunta doon sa kalangitan sa walang hanggan. Ito ay tinawag kong babala. Mag-ingat sa mga mababangis na hayop na animoy tupang maamo. Warning, watch out for wolves in sheep's clothing. Bago natin ipagpapatuloy, basahin muna natin itong nakatala sa aklat na ito. Jude, ang nag-iisang kabanata, chapter 1. And it says in the New International Version, Jude, a servant of Jesus Christ and a brother of James, to those who have been called, who are loved by God the Father and kept by Jesus Christ. Dear friends, although I was eager to write to you about the salvation we share, I felt I had to write and urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to the saints. For certain men whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. They are godless men who change the grace of God into a license for immorality and deny Jesus Christ, our only sovereign and Lord. Though you have already known all this, I want to remind you that the Lord delivered His people out of Egypt, but later destroyed those who did not believe. And the angels who did not keep their positions of authority but abandoned their own home, this He has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment of the great day. In a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves up to sexual immorality and perversions.
They serve as an example of those who suffer the punishment of eternal fire. In the very same way, these dreamers pollute their own bodies, reject authority, and slander celestial beings. But even the archangel Michael, when he was disputing with the devil about the body of Moses, did not dare to bring a slanderous accusation against him, but said, "The Lord rebuke you." Yet, these men speak abusively against whatever they do not understand, and what things they do understand by instinct, like unreasoning animals, they are the very things that destroy them. Woe to them! They have taken the way of Cain. They have rushed for profit into Balaam's error. They have been destroyed in Korah's rebellion. These men are blemishes in your love feasts, eating with you without the slightest qualm. Shepherds who feed only themselves. They are clouds without rain, blown along by the wind, autumn trees without fruit and uprooted, twice dead. They are wild waves of the sea, foaming up their shame. Wandering stars for whom blackest darkness have been reserved forever. Enoch, the seventh son from Adam, prophesied about these men. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of His holy ones. Kaya nga ito'y patungkol sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. To judge everyone and to convict all the ungodly of all the ungodly acts they have done in the ungodly way, and all the harsh words ungodly sinners have spoken against Him. These men are grumblers and fault finders. They follow their own evil desires. They boast about themselves and flatter others for their own advantage. But dear friends, remember what the apostles of our Lord Jesus Christ foretold. They said to you, "In the last times, there will be scoffers who will follow their own ungodly desires. These are men who divide you, who follow mere natural instincts and do not have the Spirit. But you, dear friends, build yourselves up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Keep yourself in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Be merciful to those who doubt. Snatch others from the fire and save them. To others show mercy mixed with fear, hating even the clothing stained by corrupt flesh. To Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forever. Amen. Warning, my dear friends, watch out for wolves in sheep's clothing. Ito ay isang napakaikling sulat pero napakasiksik at hitik sa napakahalagang bagay na kailangan natin lalong-lalo na sa kapanahonan natin ngayon. Dahil ang tinatalakay ay nakaugnay sa papalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga kapanahon ng maaaring ang mga tao ay merong nagkakaroon ng likas na hila tungo sa mga bagay na relihiyoso. Ito ay isang mabuting bagay. It's good when people have that natural leaning and tendency toward religious matters. Pero hindi lahat ng mga bagay na may kinalaman sa pang-relihiyoso at pang-spiritual na bagay ay may katiyakang magdadala sa kanila sa karapat-dapat na ninanasa ng ating dakilang Diyos. At ito ay gagamitin ng kaaway ng Diyos upang sa ganon ay maging daan tungo sa kabaligtarang nasain at layunin na magdala sa mga tao tungo sa kapahamakan. Kaya ito ay isang malinaw na napaka di kapansin-pansing uri ng panlilinlang. Ang panahon natin ngayon ay saganang-sagana at matabang lupa sa samot-saring uri ng panlilinlang. Dahil ang mga tao ay may likas na interes sa mga bagay na spiritual. At ating
sisitasin ng dahan-dahan ang nilalaman nitong aklat na ito na binubuo lang ng 25 talata na maaaring hindi pa nabasa, hindi pa narinig ng higit na karamihan, maging kuminsan ng mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Kaya ito'y kailangan. Una sa lahat, titingnan natin ang nasain ni Jude at ang kinailangan na kanyang paglihis pansumantala doon sa kanyang nasaing gustong talakayin dahil sa kahalagahan nito. Etong kanyang sinabi dito sa verse 3, "Dear friends, although I was very eager to write to you about the salvation we share, I felt I had to write and urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to the saints." This is about Jude's desire and the digression because of what he discerned. Si Jude, ang gusto niya sanang talakayin ay yung patungkol sa pinagsasamahan at pinagsasaluang kaligtasan ng mga mananampalataya na napakaganda naman ang kanilang pagkasalukuyang mga karanasan ng bagong buhay nang dahil sa Panginoong Jesucristo. Ngunit napagwari niya sa tulong ng Espiritu Santo na kinakailangan na kanyang talakayin pansamantala ang isa pang napakahalagang bagay na nakaugnay dito. At ito ang pakikipaglaban o ang pagpapanatili ng matibay na paninindigan sa pananampalataya. These two are not entirely different things. They are attached together. They are actually inseparable. Salvation and faith. For without faith, there will be no salvation. And salvation comes through faith. Jude's desire is to talk about the common salvation that believers have. But he digressed because of what he discerned. Bakit? Dahil sa sitwasyong lumalaganap. Hindi lang sa kapanahonan niya, kundi nagmula pa sa matandang kapanahonan at lalo papunta sa mga darating pang mga kapanahonan. Ang sabi niya dito, I felt I had the need to write and urge you to contend for the faith. What faith is he talking about? Let us see a description of faith here. Maraming mga paglalarawan ng pananampalataya sa ibang bahagi ng Biblia. Ngunit dito ay makukuha natin ang sinasabi ni Jude patungkol sa pananampalatayang ito, that we have to contend for the faith. The description of the faith. Faith is the whole body of truth that leads to salvation. Ito ang buong katawan o nilalaman ng katotohanan na nakapagdadala tungo sa kaligtasan. Ito'y pinaliwanag ni Apostol Pablo doon sa kanyang isang sulat sa mga taga-Roma. I would read a portion of that in Romans sa chapter 10, magmula sa verse 16 hanggang sa verse 17. Etong sinabi ni Apostle Paul, Romans chapter 10, verse 16 to 17. But not all Israelites accepted the good news. So faith is about the good news. For Isaiah says, Lord, who has believed our message? Verse 17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Ito yung sinasabi. Ang pananampalataya ay ang buong katawan ng katotohanan na naipahayag. Ito'y ang mabuting balita patungkol sa Panginoong Jesucristo. At ang pananampalataya ay nanggagaling sa salita ng Diyos. At ito'y nagbubunga ng kaligtasan. Kaya ang sabi ni Jude, dito sa bahaging ito, nung i-describe niya sa verse 3, he wanted to write and urge them to contend for the faith that was once for all entrusted to the saints. Sa ibang pagkakasalin, once for all delivered to the saints. Faith is delivered once for all. It is a gift made possible because of Christ's death on the cross, a single event that cannot be replicated.
Ang tinutukoy na pananampalataya dito ay nakaugnay doon sa dinala o idiniliver sa mga mananampalataya. Isang kaloob na naging posible lang dahil sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo doon sa krus, upang sa ganon pagbayaran ng kasalanan ng sangkatawan at hindi na maaaring ulitin pa kailan pa man. Kaya nung nasa krus ang Panginoong Jesucristo at nakapako, bago niya inihingang huling hininga niya, ang sabi niya, naganap na ang lahat. It is finished. It is delivered once for all, and it was delivered so that we can be delivered from destruction. Ito ay pinagkaloob upang sa ganon, tayo ay magkaroon ng pagkakataon na mapalaya at maalis sa kapahamakan. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. It is the only solution to escape from destruction caused by sin. Ito yung sinabi ni Jude dito na pananampalataya na kailangang ipaglaban o matatag at matibay na panindigan. Ano yung sinabi dito? What was the demand or the call for action in this matter? Una, contend for the faith. Ito ay panindigan, ipaglaban. Bakit ipaglaban? Sa anumang bagay na magtatangka na ito ay siraan at sirain. At dun sa huling bahagi, dun sa verse 20, ang sabi nga niya dito, but as for you, dear friends, build yourselves up in the most holy faith. At kaakibat nito ang pagpapatibay sa pananampalatayang ito na tinanggap natin, na inihatid sa atin, na ipinagkaloob sa atin. Bakit? Ano ang pangangailangan kung bakit ito kailangang ipaglaban, panindigan, at tayuan ng may katatagan? Because of deception. Deception about faith is running loose. It was running loose then, it is running loose now. Laganap ang panlilinlang. Kapag binasa niyo ang Biblia, magpasimula sa umpisa hanggang sa katapusan nito ay walang humpay ang mga pagtatangka ng panlilinlang. Magmula dun sa halamanan ng Eden, na siyang naging dahilan kung bakit pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan. Hanggang sa buong kasaysayan sa lumang tipan, hanggang sa pagpasok ng bagong tipan, sa pangungusap ng Panginoong Jesucristo at lahat ng mga naging alagad niya na ginamit upang magsulat palagian ng babala patungkol sa mga panlilinlang. It has been around as far back as we can remember. And it keeps on going for so long. And it even creeps among the believers. Itong panlilinlang mismong ito ay sinabi dito na nakakapasok at mismong nakapasok sa kalagitnaan ng mga mananampalataya. Kaya nga hindi ibig sabihin na anumang bagay na merong anyo ng relihiyon o pananampalataya na ang lahat ng kalahok doon ay may katiyakan na bahagi talaga ng pananampalataya. Ang sabi dito sa verse 4, let me read this for you and please listen very, very clearly. For certain men whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. Nakapasok silang hindi ninyo nalalaman. Nakasingit sila. Naisahan kayo. They are godless men. Tingnan ninyo ang tawag sa kanila. Mga taong wala namang talagang pagkilala sa Diyos. They are godless men who changed the grace of God into a license for immorality and deny Jesus Christ our only sovereign Lord and Savior. Watch out, dear friends. There are wolves
in sheep's clothing. This is a fair warning because of God's grace and love, because of His great mercy. That is why there was a decision by Jude to shift from what he desired first to digress to what he discerned was necessary to warn them to contend for the faith. There is deception all over. At ito ay nakakapasok kung minsan sa kapulungan ng mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. At kung minsan ay nasa kalagitnaan na hindi napapansin ng mga mananampalataya mismo. Ang mananampalataya kung minsan ay naaakay. At kung minsan nakakabahagi mismo doon sa pagkalinlang. You may be saved through faith in Christ Jesus, but the attempts to undermine this will always persist. Sa atin na iniligtas at may katiyakan tayong may kaligtasan, walang humpay at hindi titigil ang mga pagtatangka na sirain o tibagin sa pundasyon ang ating pananampalataya hanggang sa katapusan. Alam nyo, inilarawan ng Panginoong Jesucristo ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kwento doon sa Sermon on the Mount. Dalawang uri ng tagapagtayo. The wise builder and the foolish builder. Yung wise builder, sabi niya, ay nagtayo ng bahay doon sa may batuhan. Matibay ang pundasyon. Dumating ang unos, malakas na hangin, tubig, hinampas-hampas yung bahay, at nang matapos nananatili itong nakatayo. Pero yung tinawag niyang mangmang, the foolish builder, nagtayo sa may buhanginan. At nang dumating ang unos, malakas ang hangin, malakas na ulan, at dilubyo, ito'y giniba dahil ito'y nakatayo sa buhanginan. Tayong mga mananampalataya were likened to wise builders who built a house upon the rock. Ang tamang pundasyon, Jesus Christ. It is withstanding the storm. It is withstanding strong winds and rain. But it is still being attacked. Matibay ba ng pundasyon, this house built upon the rock is being gnawed and chewed from the inside by termites. Alam niyo yung bahay kung minsan napakatibay ng pundasyon. Dumating ang unos, malakas na hangin, bagyo, at ang baha. Hindi ito basta nagigiba. Pero kung minsan yung may bahay, hindi niya alam na ito'y ninangat-ngat ng dahan-dahan ng mga anay. Our faith is like that. The enemy has two main approaches in trying to destroy the faith that was once for all delivered to us. Dalawang kaparaanan ng kanyang ginagamit. The first is frontal attack from the outside. Galing sa labas, inaatake. This is called persecution. Ito yung mas obvious, napapansin ng marami. Mas napagkikilala, mas napapagwari. But the other one is very subtle. It is trying to destroy from the inside by infiltration and deception. Ito ang pagtatangka na sirain ito galing sa loob sa pamamagitan ng pagsingit at pagpasok at pagkatapos ay panlilinlang, trying to lead us astray even without being aware of it. Kahit kung minsan hindi man mapansin. Tuwang-tuwa ang maraming mga mananampalataya kung minsan napakadali na maakay. Like small children following a piper. What was Jude's description of the deceivers and their deception? Binigyan niya ng malinaw na paglalarawan para sa ganun nga hindi tayo mapaglalangan. Anong sabi niya dito sa mga sumunod na talata? Etong
bahaging ito sa hulihan ng talatang 4. Sabi niya, "They are godless men who change the grace of our God into a license for immorality and deny Jesus Christ our only sovereign and Lord." Dalawang bagay. Una, they distort the grace of God. Pinipilipit nila, iniiba nilang kahulugan ng biyaya at kagandahang loob ng Diyos. They make it a license for sin. Ginagawa nilang permiso dahil basagana ang biyaya ng Diyos ay maaari nating gawin ang lahat ng gusto nating gawin. It is so enticing. And the other one, in distorting the grace of God, they actually deny Jesus Christ and defy God. Kanilang pinapabulaanan ang Panginoong Jesucristo at sinasalangsang mismo ang Diyos. That is why they are tagged here as godless people. Ang tawag sa kanila, mga taong walang Diyos. How can this be? Paano ba mangyayari ito? How does this happen? How do they deny Jesus Christ when they talk about Jesus? Kasi nagtataka yung iba. Hindi ba sila yung nagsasalita patungkol sa Panginoong Jesucristo? Hindi ba sila yung nagsasalita patungkol sa Diyos? Paano sasabihin ngayon na dinidinay nila o pinabubulaanan at sinasalangsang ang Panginoong Jesucristo at ang Diyos? Ito mismo, sinabi ito ni Jude. Remember, the heart of the gospel is about Jesus Christ dying on the cross for our sins as a payment for what we cannot pay, so that we will no longer be slaves to sin and we will no longer be condemned to eternal punishment. Yun ang mabuting balita. Marami kung minsan ang nagsasabi ang mabuting balita, pag kinilala mo ang Panginoong Jesucristo, payayamanin ka niya. Pag kinilala mo ang Panginoong Jesucristo, pagagalingin ka niya sa karamdaman. Pag kinilala mo ang Panginoong Jesucristo, aalisin niya lahat ng suliranin mo sa buhay. He can do that. And He does many of that. But that is not the gospel. The gospel is about Jesus Christ coming here on earth to die as a substitute for us. A sacrifice. So that He will pay what we need to and cannot. So that if we put our faith in Him, we will no longer be slaves to sin. And we will no longer be under condemnation to eternal punishment. That is what the gospel is all about. Tandaan nyo ito. The approbation of sin is a denial of Jesus Christ. Anumang pagbibigay ng approval sa anumang kasalanan ay pagpapabulaan o pagpapawalang kwenta sa Panginoong Jesucristo. It is demeaning His sacrifice. Ginagawang walang katuturan at walang kabuluhan ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. To claim to be saved by God's grace through Christ Jesus and to live in sin is an insult to God. It is the truth. Ang angkinin na iniligtas ako sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at manatili at magpatuloy na nabubuhay sa pagkakasala ay isang insulto sa Diyos. Kay Kristo na namatay para sa aking mga kasalanan. God's grace have been abused. It has been abused in the past. It is being abused so much more today. This is the difference between true believers and deceivers. We will never be perfectly sinless while we are here in this world. But we don't have a license to live in sin. We must reject sin and follow Jesus Christ. Paul said it very clearly. Let me read to you Romans chapter 6. Hindi lang si Jude ang nagsabi nito. Lahat ng mga ginamit ng Diyos na manunulat
So you might as well read the entire New Testament. You might as well read the entire scriptures. Let us not pick bits and pieces and small portions of the Bible and feel good about it. There is nothing evil in that, but it will not give you the clear picture of what the Christian life is all about. Romans chapter 6 says, in verse 1 and 2, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We died to sin. How can we live in it any longer? Ito ang sabi niya pa, Apostle Paul. And if we just move on a little bit, verse 15 to the same chapter, what then? Shall we sin because we are not under law, but under grace? By no means. Don't you know that when you offer yourselves to someone to obey him as slaves, you are slaves to the one whom you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. But thanks be to God, that though you used to be slaves to sin, you wholeheartedly obeyed the form of teaching to which you were entrusted. That is contending for the faith. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Brothers and sisters, beware. Mag-ingat tayo. Hindi sapat yun. Anong ginawa ni Jude? He gave distant examples. People of the past. Anong sabi niya? Doon sa verse 5 up to verse 7. Though you already know this, I want to remind you that the Lord delivered His people out of Egypt. Nung ilabas sa pagkaalipin sa Ehipto ang mga Israelita. But later destroyed those who did not believe. And the angels who did not keep their position of authority but abandoned their own home. This He has kept in darkness, bound in everlasting chains for judgment on that great day. In similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves up to sexual immorality and perversion. They serve as an example to those who suffer the punishment of eternal fire. Tatlong binigay niya. Mga Israelitang galing sa Ehipto, niligtas ng Diyos. Akala mo'y tapos na. Pero hindi sila naniwala, kaya napuksa sila. Bakit? Hindi sila makapaniwala na dadalhin sila talaga ng Diyos doon sa lupang pangako. Hindi sila naglagay ng tunay na tiwala sa Diyos. Ang gusto lang nila makaalis doon sa hirap ng buhay, doon sa Ehipto. Pero ang gusto pa rin nilang gawin ay ang sarili nilang kagustuhan. Ang mga anghel, masigit sanang nakakaalam na iniwanan ang kanilang mga naitakda na mga obligasyon at responsibilidad. Kaya ang sabi sila ngayon ay nakapiit, naghihintay doon sa kanilang huling kahihinatdan. Ang mga tao ng Sodoma at Gomorrah na ipinagkalob ang kanilang sarili sa lahat ng uri ng immoralidad. This could be described in several ways. What they have done. What they have done are all directed to God. First is rejecting and refusing. They did not believe. The second one is reneging. They failed to do what is required of them. And the third one is rebelling, outrightly fighting against God. Ito yung mga halimbawa. Anong kahihinatnan nila? Ang sabi doon sa talatang 7, doon sa huling bahagi, they serve as an example of those who suffer the punishment of eternal fire. Itong kahihinatnan nila. Their destiny is destruction. Pero, nagpaliwanag pa ng karagdagan si Jude. Ano yung pagpapaliwanag niya? Pinakita niya, what is their determination or motives? Ano yung kanilang pinagpasyahan o layunin? You will see here in verse 11, sabi niya, woe to them! They have taken the way of Cain. They have rushed for profit into Balaam's error.
They have been destroyed in Korah's rebellion. At anong sabi doon sa verse 16? These men are grumblers and fault finders. They follow their own evil desires. They boast about themselves and flatter others for their own advantage. Para mas maintindihan natin, ano yung kanilang mga pinagpasyan o kanilang mga motibasyon o layunin sa kanilang mga gawa. Ginawang halimbawa ang tatlong tao. Kagaya ni Cain. What was the motivation of Cain? Envy and pride. Naghain siya sa Diyos pero hindi naging katanggap-tanggap. Ang tinanggap ay yung sa kapatid niyang si Abel. Kaya pinatay niya si Abel. Nainggit siya doon sa tinanggap ng Diyos. He was envious and proud. Sino pa ang ginawang halimbawa? Si Balaam. Ito'y tinuring na propeta. Siya ay inuupahan ng mga kaaway ng mga Israelita upang sa ganon, sumpain sila. Ngunit sabi niya, ito'y mga hinirang ng Diyos, hindi sila maaaring sumpain. Ngunit inihain sa kanya ang malaking halaga ng salapi. At siya ay nasilaw. Anong kanyang ginawa? Kanyang pinasok ang mga kaaway ng mga Israelita at sinabihan sila kung papaanong linlangin ang mga Israelita tungo sa pagkakasala. At nang dahil dito, maraming nangapahamak ng mga Israelita. Ano ang motibasyon ni Balaam? Kasakiman sa salapi at sa karangyaan. Si Korah. Sino si Korah? Isang Israelita na lumapit kay Moises, kay Aaron, at kay Miriam na sinabi, bakit kayo lamang ang namumuno? Hindi ba kami kamukha ninyo ng mga Israelita? At kanilang tinatanggihan ang pamumuno nila Moises na inilagay ng Diyos. Anong nilalarawan nito na determination nila? They are hungry for power and authority. All of these are epitomized in one passage in the scriptures. 1 John chapter 2, verse 15 hanggang 17. Itong sinasabi sa bahaging ito ng kasulatan. Sa 1 John chapter 2, verse 15 up to 17, ang nakasulat ay ito. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of the sinful nature, the lust of the eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires passes away, but the man who does the will of God lives forever. These things, the motivation of Cain, Balaam, and Korah, epitomizes the love of the world, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ito yung nagmo-motivate sa kanila. Si Pablo ay nagbigay din ng mga babala patungkol dito. Paul made it clear that the history of the past must be known and must be learned so that we can get lessons that we can use for the present. Ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 10, ito yung kanyang isinulat sa mga mananampalataya doon. Magmula dito sa verse 1. 1 Corinthians chapter 10, verse 1. For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers, that our forefathers were all under the cloud and that they all passed through the sea. They were all baptized into Moses in the cloud and the sea. They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered over the desert. Itong sinasabi dito, hindi ko mo kasama sila doon sa mga hinirang ng Diyos. Dahil bahagi sila ng lahi na tinatag ng Diyos, ang mga Israelita, na sila'y gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ang sabi sa verse 6, Now these things occurred as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Do not be idolaters, as some of them were. As it is written, the people sat down to eat and drink and got up to indulge in pagan revelry.
We should not commit sexual immorality as some of them did. And in one day, 23,000 of them died. We should not test the Lord as some of them did and were killed by the snakes. And do not grumble as some of them did and they were killed by the destroying angel. All these things happened to them as examples and were written down as warning for us on whom the fulfillment of the ages has come. Ito yung mga halimbawa sa atin upang hindi tayo malulong doon sa kanilang mga ginawa. And now, once again, Jude discusses the deceiver's true disposition. Ano ba yung tunay na kalikasan? Ano ba yung tunay na hilig na itong mga mapanlinlang na ito? Ito yung sinabi niya dito. They defy God. Ang totoo, sinasalangsang nila ang Diyos. They try to use God as a tool to destroy God and God's work. As if they could do it. Alam nyo, may sinabi dito ang Panginoong Jesucristo na napakalinaw sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Ito'y kailangang marinig ninyo ng mabuti. Ang sabi ng Panginoong Yesus, doon sa huling bahagi ng Sermon on the Mount, kasi akala ng iba ko mo narinig yung Sermon on the Mount at nasiyan sila doon, na sapat na yon. Ang sabi niya sa chapter 7 verse 21 up to verse 23, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evil doers. This is tragic. But this is the true disposition of deceivers. They actually defy God, using Him only as a tool. Ano pang ginagawa nila? They deviate from the truth by diluting it. Pinapalitan nila ang katotohanan. Iniiba nila ang katotohanan. Binabago at hinahaluan. Adding a bit here and there, taking a bit here and there. Didadagdagan nila ng pakonti-konti dito, binabawasan ng pakonti-konti dito. A drop of cyanide in pure water can be fatal. A small virus, like coronavirus, can destroy the whole body when it gets settled inside. Isang patakman ng lason kapag nilagay mo sa puro at dalisay na tubig, makakasira dito. Isa bang pagkaliit-liit at hindi nakikitang organismo na tinatawag na virus, kapag nakapasok at nagkaroon ng tahanan sa katawan ng tao, maninira ito. They deviate from the truth and they dilute it. Binalaan ng mga ito doon sa pagsasara ng aklat ng pahayag. In Revelation chapter 22, this is a warning. Not only about those who hears the prophecies in the book of Revelation, but who hears the entirety of the Word of God. Ang sabi dito sa chapter 22 ng Revelation verse 18, I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds anything to them, God will add to him the plagues described in this book. And if anyone takes away from this book of prophecy, God will take away from him his share in the tree of life and in the holy city, which He described in this book. Alam po nyo, hindi natin maaaring paglaruan ng salita ng Diyos. Hindi po pumapayag ang Diyos sa dagdag bawas. The true disposition of deceivers, their nature and inclination, they defy God. They only use God as a tool. They deviate from the truth by diluting it. And one important thing, tandaan nyo ito.
They are devoid of fruit and true power. Kahit kailan, hindi sila nakapaglalabas ng mabuting bunga at ng tunay na kapangyarihan. Paano silang inilarawan? Tingnan nyo yung verse 12 hanggang verse 15. Sabi niya, "These men are blemishes at your love feasts." Kasama ninyo sila kumakain bilang pag-alala sa Panginoon, pero dumi sila sa inyong kalagitnaan. Eating with you without the slightest qualm. Shepherds who feed only themselves. Ang kanilang iniisip ay pawang sariling kapakinabangan lamang. Itutuloy ko ang aking pagbabasa dito sa susunod na bahagi. Ang sabi dito, "They are clouds without rain, blown along by the wind, autumn trees without fruit, and uprooted, twice dead. They are wild waves of the sea, foaming up their shame, wandering stars from the blackest darkness has been reserved forever." Itong paglalarawan sa kanila, mga ulap na walang ulan. Ang ibig sabihin, hindi man nila mabigyan ng tubig ang kalupaan. Bakit may ulap? Para sa ganon, magbigay ng ulan. Para ang tubig ay magkaroon, ang tubig ay bumaba at magkaroon ng pakinabang ang lupa. They are trees without fruit and uprooted. Mga puno, ngunit walang mga bunga. At ito'y nabunot na ang mga ugat. Hindi nila mapakain ng kahit sino. They are wandering stars. Ano mo itala na gumagalaw sa kanilang kinalalagyan? Ang mga tala ay ginagamit ng mga manlalakbay upang sa ganon, ito'y maging palatandaan at malaman nila ang mga direksyon na kanilang tinatahak at ang direksyon na kanilang uuwian. These are mere shells that seem attractive on the outside, but hollow inside. Ito'y parang mga sisidlan lamang na napakaganda kung tingnan sa labas, ngunit hungkag doon sa loob. They are useless, but they are users. Ganon ang mga paglalarawan sa kanila. Si Apostol Pablo ay nagsulat din patungkol sa mga ito. Dito sa huling sulat niya kay Timoteo, dito sa 2 Timothy chapter 3, patungkol sa huling kapanahunan ay inilarawan ang mga ito ni Apostol Pablo. 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang verse 5, sabi niya, "But mark this," itatak mo ito, sabi niya, "pakatandaan, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God." At ito ang sinabi sa kanila sa verse 5. "Having a form of godliness, but denying its power, have nothing to do with them." Meron silang naipapakita na animoy pagka-religyoso o parang pagkamakadiyos. Ngunit itinatanggi naman o pinabubulaanan ang kapangyarihan nito. Dahil nga, they are devoid of fruit. They are devoid of true power. Ito kailangang malaman natin. This is the true disposition, the nature and inclination of deceivers. They defy God. They deviate from the truth by diluting it. They are devoid of fruit and true power. Again, their appointed destiny is already determined. Their doom is already declared. Those who try to destroy God and the works of God will themselves be doomed to destruction. Ito yung sinabi doon sa verse 14 hanggang doon sa verse 16. Enoch, the seventh from Adam, prophesied about these men. "See, the Lord is coming with thousands upon thousands of His holy ones to judge everyone." Pansinin ninyo yung paulit-ulit na paglalarawan. "And to convict all the ungodly of all the ungodly acts they have done in the ungodly way,
and of all the harsh words ungodly sinners have spoken against him. These men are grumblers and fault-finders. They follow their own evil desires. They boast about themselves and flatter others for their own advantages. At ano ang sabi sa kanila? They are doomed to destruction. Ito yung kailangang ingatan natin kung bakit tayo pinaaalalahanan ni Jude. Pero etong kagandahan, it's not just all about them. It's about us. Finally, tatapusin ni Jude ang kanyang sulat sa pamamagitan ng paghahayag ng inaasahan sa atin naman. If we are to contend for the faith, what are the demands, the duty for believers? Ano yung inaasahan ngayon? At itong makikita natin magmula sa verse 20 hanggang doon sa verse 23. But you, dear friends, build yourselves up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Be merciful to those who doubt, snatch others from the fire and save them. To others show mercy mixed with fear, hating even the clothing stained by corrupted flesh. Wala namang pagbabago doon sa ibang kapahayagan na sinabi na ng Panginoong Jesucristo at sinabi na ng ibang mga manunulat sa ibang mga bahagi ng kasulatan. Ano yung inaasahan sa atin? What is the demand? What is our duty? Una, devote and dedicate ourselves to God. Kailangan nakatalaga tayo. Tanging sa Diyos. Nananalangin sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo, naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. That is how we devote ourselves to God. And the next one is to do what God wants us to do. Obedience. Ang paggawa ng gusto ng Diyos na ating gawin. Ano yun? To love others. Mamuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. To be merciful, maging mahabagin tayo. Maging doon sa mga hindi kumikilala sa Kanya. Witness to them. Warn them with compassion, but contend for the faith. Turn your back on sin. Talikuran natin ang pagkakasala. Dahil yun lang ang maaaring maging mabisang kaparaanan ng pagpapatotoo. Hindi lang ang ipahayag ang katotohanan, kundi ang ipamuhay ang katotohanan ito. Sa pagtatapos, napakaganda ng pagsasara ng napakaikling sulat na ito. It is a doxology, a hymn of praise, isang pagpapahayag ng parangal, papuri, at pagsamba sa Diyos. In verse 24 to 25 it says, To Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen. The consequences are clear. Ang mga bunga ay malinaw. Ang mga resulta ay tiyak. Those who corrupt the faith, the deceivers, will be cast away. Yung sumisira sa pananampalataya, ang mga manlilinlang, sila'y itataboy sa presensya ng Diyos upang pumunta sa walang hanggang kaparusahan. Binibigyan sila ng pagkakataon, ngunit ito'y kanilang tinatanggihan. To those who contend for the faith, we, the true believers, sa mga nakipagbabaka, nakipaglalaban, nananatiling matatag at batibay
sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ipinapakita sa pagsunod sa Kanya. We will always be cared for while we are here on earth, and we will be carried to God's presence in the future. Sa kabuuan ng ating mga buhay, aalagaan tayo ng ating Panginoon at tagapagligtas. At kapag dumating na ang takdang panahon, dadalhin tayo sa presensya mismo ng dakilang Diyos upang doon ay mamuhay ng may kalwalatian at kaligayahan ng walang hanggan. Nawa ito ay maging isang hindi lang paalala, kundi pagmumulat sa atin. It's time we are awakened to this very important truth, so that we will contend for the faith and we will build ourselves in the most holy faith. Mga kapatid sa pananampalataya, uulitin ko ito. Sa dinami-dami ng taong nabubuhay sa mundo, kasama na ng nabuhay na at yung mabubuhay pa hanggang sa pagtatapos, wala nang pinakamapalad pa kundi ang mga Kristiyano, ang tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, ang mga kumilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, isinuko ang kanilang mga buhay at tumalikod sa buhay ng kasalanan upang ipamuhay ang bagong buhay na kaloob ng Panginoon. Sa mga hindi pa nakakatiyak, mga kaibigan, nagbibigay ng katiyakan ang Panginoon. Ang imbitasyon ay bukas pa hanggang ngayon. Itong tunay na mabuting balita. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, Kanyang sinugo ang Kanyang bugtong na anak, upang sino mang manalig sa Kanya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The choice is yours. Kayo ang gagawa ng kapasyahan. God does not turn away anyone who turns to Him. But to those who try to corrupt the faith, the deceivers, those who try to destroy the faithful, they will be cast away. Tayo po ay manalangin at pagpasalamat sa Diyos. Panginoong Diyos na dakila, maraming salamat po. Salamat po at iyon ang inihanda ang lahat mula sa pasimula hanggang sa katapusan upang may sa katuparan mo ang iyong mga kalooban. Salamat po, O Diyos, sa iyong hain na paanyaya ng buhay na walang hanggan. At salamat po at alabong pangalagaan at ingatan ang mga sa iyo ay nagsuko ng kanilang mga buhay. At salamat ikaw ay puspos ng kahabagan hanggang sa kahuli-hulian nagbibigay ka ng pagkakataon upang lahat ay pagkaroon ng kaligtasan. Sa iyo, Diyos, ang papuri, ang parangal, pagdakila sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang araw po at pagpalain tayo ng Diyos.